Kahit man tuluyan ang nakapasok ang Boston Celtics sa second round ng playoffs matapos nilang talunin at ilaglag ang Miami Heat sa 5 laro, kailangan pa nga po nilang maghintay ng ilang araw para malaman kung sino ang kanilang sunod na makakatapat sa pagitan ng Orlando Magic at Cleveland Cavaliers. At kasabay niyan, may ilang mga analyst na rin naman ang nagsisimulang magduda sa kakayahan ng Boston Celtics na pumasok sa NBA Finals simula nang magtamo ng injury si Kristaps Porzingis. Bukod nga po dyan, pinagdududahan rin naman nila ngayon si Jason Tatum matapos bumagsak ang average nito sa kanilang laban sa Miami Heat. Sa katunayan, umaabot lamang nga ito ng 21 points a game, malayong malayo sa kanyang regular season average na 27 points per game. At isa nga sa mga itinuturong rason ng pagbagsak nito ay dahil nasasapawan na nga po siya ni Jaylen Brown na nagkaroon ng mas magandang laro kontra sa Miami Heat. Samantala, pagkatapos nga po mga idol na maipanalo ng Dallas Mavericks ang Game 5, sinabi nga po mismo ni Luka Doncic na hindi pa rin nga po sila dapat magpakampante since wala pa silang nagagawa at natatapos. Nakafocus pa rin naman ang buong team sa kanilang darating na Game 6 since gusto nga po nila ditong tapusin na. Yes mga idol, inamin nga po ni Luka Doncic na kailangan nga nila na maipanalo ang susunod na laro, gayong mas lalo lamang silang mahihirapan kung aabot pa ito ng Game 7 dahil pupunta muli sila sa home court ng Los Angeles Clippers. Well, bagamat man 2 beses silang nanalo dito sa kanilang serye, dehado pa rin sila pagdating ng Game 7 since hindi nga po nila alam kung ano ang mangyayari dito. Kaya as much as possible, kailangan nilang samantalahin ang home court advantage sa Game 6 at tapusin na ang serye upang umabante sa second round kung saan kakalabanin nila ang Oklahoma City Thunder. Sa kabilang banda, base nga po mga idol sa inilabas na balita ng isang NBA insider, sisisantihin na nga po ng Los Angeles Lakers si Darvin Ham sa susunod na linggo. Sa katunayan, marami nga po agad ang mga nagsilabas ang pangalan ngayon na posibleng pumalit sa kanya. Kabilang na dyan ang mga ilang personalidad na malapit kay Lebron katulad na lamang nina J.J. Redick at ang kasalukuyang head coach ng Clippers na si Ty Lue na pareho niyang gustong maging bagong head coach. Para nga po sa inyong kaalaman, kasama nga po si LeBron James at si Redick sa isang podcast kung saan tinatalakay nga po nila dito ang iba't ibang mga topic sa loob ng liga, kaya nagkakasundo ang dalawa. Pagdating naman kay Tyronn Lue, base nga sa ibinulgar ni Dave McMenamin ng ESPN, gusto nga po ni Lebron na kunin at papirmahin nito ng kontrata sa Lakers bilang bagong head coach na papalit kay Darvin Ham since mas maganda nga po ang ginagawa nitong game plan para sa kanilang team.